pwede na magkaiba kami ng content. So, i-share ko lang sa inyo. Pero ito, again, hindi pa final, lalo na yung assessment. Kasi yung assessment ay according to my preference. And probably, kapag ito ay ayaw, hindi pwede natin palitan. Medyo matagal pa naman yung actual na assessments natin. So, pwede pa siyang ma-adjust. But, pakita ko na lang din para magkaroon kayo ng general idea kung ano yung nangyari or yung nabago sa syllabus natin. So, gusto ko ipakita dito sa syllabus, yung nabago, is the criteria for assessment. So, you will be having midterm, prelims, finals, and quizzes. So, yun lang naman, nagdagdag yung quizzes. Para hindi kayo magulat. Nabago din yung ILO. So, iginaya ko sa ILO or Intended Learning Outcomes kay Sir Maggie. Pero, ayun, isisan ko naman to ulit. Hindi nyo naman masyado kailangan problemahin yan. Basahin nyo na lang once na-send ko na later or like this week. Hinihintay ko pa kasi matapos yung isang section na mapag-discuss na ng syllabus before ko isend yung syllabus. And yun lang. Para aware lang kayo na may pagbabago sa inyong syllabus. The rest, ito pa pala yung scheduling ng yan. Ito yung tentative na schedule ng assessments natin dahil nga minadagdag. Midterms, prelims, and yung finals exam, almost the same bang pinago doon. So dahil nadagdag si quiz, nagkaroon kayo or magkakaroon kayo ng quiz possibly at week 7 and then at week 15. So 2 weeks before your final exam. So yun yung possibility. So be prepared. Mag-solve. So that's all for the changes ng ating syllabus. So let's start na yung ating lesson. We will be having the introduction for the strength of materials. Siguro naman nakikita na yung naka-present sa ating screen. Kung kayo ay nakikinig pa and nabipilisan later on, paano yung sabihin para bagalan natin. Yun lang naman. So we have this mechanics of materials. So sa mechanics of materials, what we are studying here, unlike dun sa statics, focus na tayo more on the material itself, lalong-lalo na yung kanyang internal structure. So doon natin malalaman kung ano yung stress, ano yung strain, ano ba yung effect nun sa body. And by doing so, ma-check na rin natin kung ano yung strength ng material literally. So before we actually proceed, magkaroon muna tayo ng background or balikan natin yung mga bagay-bagay na possible or hopefully natutunan ninyo sa statics. If not, edi sige, aral natin kayo. The surface forces. So ano ba to? Ito yung klase ng mga force wherein nagkakaroon tayo ng direct contact sa surface ng another body. So ano ba nangyayari dyan? For example, mayroong tao nakatayo sa lupa. This weight of the person here or yung weight niya na nasa paa niya, diba? Kung gagawin mo ng free body diagram yan, ito yung lupa, ito yung weight galing sa kanyang paa. So these two forces right here, surface forces yan. Meaning, one body is in contact to another body. So hindi ibig sabihin ng body literally katawan ng tao. So when we say body, any surface
any object na in contact with each other. So in the world of mechanics of materials, any object na magkadikit, malaki ang chance merong mga forces na nag-act between those two bodies. Right? Dalawang kotse nagbanggaan, automatic. Pag nagbanggaan yung kotse niyan, aeroplano pala, dito sa part na to, sa gitna nila, automatic, may force dyan. May surface forces. Meron tayong tinatawag na concentrated force. So, gawin natin sa beam. Familiar na sa beam. So, search sa internet kung gusto niyo makakita ng real life na beam. So, may beam tayo. Let's say, a cantilever beam. Meaning, ng cantilever beam, supported lang sa isang side. Meron diyang, o yung beam natin halimbawa, may nakapatong na isa pa ulit na beam or intermediate beam. So, isa pa ulit na beam. Nakikita niyo sa construction, yung beam, may nakapatong pa na beam. Yung beam na to, for sure may dinadala yung load. Saan galing? Halimbawa, sa floor, kung may construction worker dyan na gumagawa. And that force ng beam, natatransfer yan. Yung galing dito, natatransfer papunta dito. So, ano nangyayari? Nagkaka-point load sa part na to. Nakikita niyo yan sa mga example. May point load, tapos pinapakuha yung reaction. Concentrated force. Ibig sabihin, that force is concentrated or nakalagay lang sa isang particular location. Meron din tinatawag na linear distributed load, meaning instead of the force being put in a singular place sa isang point, ang ginagawa natin sa force, dinidistribute. Any force or kahit isang concentrated force, pwede mong gawing linear distributed load. Pero in literal sense, magbigay tayo ng example ng linear. So, yung self-weight ng isang bagay. When we say self-weight, yun yung bigat niya. Itong beam na to, syempre may mass yan, may weight yan. And that weight of the beam, hindi naman yung nag-act sa isang point lang, hindi dito lang. All throughout the beam, nandun yung weight niya. So, that weight is acting uniformly. So, lahat ng points, lahat ng location sa ating beam, merong nakapatong na weight. So, that's a linear distributed load. Okay? So, meron na tayo ng general idea. Ano si surface? So, ano naman si body force? So, when we say a body force, ito naman yung klase ng weight that doesn't act the same kung ano yung ginagawa ng surface. So, kung mapapansin mo sa surface, yung object o yung force, nag-act lang siya sa gilid, sa taas. Kapag never siya nagpe-penetrate inside. Sa assumption or sa analysis natin, we always consider this force as an external thing na sa labas lang siya. Pero kay body force naman, ito yung klase ng force that usually wala siyang physical contact. Wala siyang physical existence na makikita mo literally na nag-a-act siya sa taong yun. Hindi mo makikita na itong object na to, yung force na to, tumatama sa'yo. Nandun lang siya, nafe-feel mo siya. So yung body force, this kind of force, yung perfect example niyan, is yung weight. So this weight, yung mass natin, wala namang nag-aano sa atin wala namang a-apply sa atin ng force na yon. So, this body force, di ba, nandito ka, ito yung tao, nag-aakin lagi sa center of gravity. So, yun ang thing sa mass natin, yung weight natin. Nag-aak yan sa center of gravity. Kung nasaan yung centroid, any object, yan. So, kahit yung beam kanina, meron nag-aak dyan na body force. But itong body force and surface forces kasi, ano yan? Interrelated naman yan. Hindi sila pag body force lang. So yung body force, para ma-apply natin yan sa ibang problem, ginagawa natin siyang surface tulad ng ginawa natin dito. Yung self-weight ng beam, which is actually a body force, ginawa natin surface forces para mas ma-visualize natin kung paano siya nag-act sa beam. So ibig sabihin, knowing this are enough, but
Wag nating isipin na pag body force na lang. For example, itong weight natin, yung mass. As you can see, para siyang point load. So minsan, ang ginagawa natin, hindi natin nilalagay sa gitna. Pero mas okay na sa gitna. Nilalagay natin sa taas. Nagmumukha na siyang surface forces. So, importante lang ngayon, ma-distinguish mo ano ba yung types ng surface, ano ba yung body force. Pero si body force, usually ano yan, ang pinaka-common lang dyan talaga is yung weight. Wala naman na masyadong ibang body force. Okay, so kung alam na yan, mas okay. Punta naman tayo sa mga types ng reaction. So, remind natin ano yung mga types ng reaction. Yan. So, you have this cable connection. Parang ang liit yata pag ano. Sige. Yan. So, hopefully nakikita. So, we have the types of reaction, and the type of reaction differs kung anong klase siya ng connection. So meron na tayong general idea. Alam na natin kung ano si roller. So this type of connection allows movement sa side. Nakita mo para siyang gulong. So sa totoong buhay, wag niyong isipin na mechanics lang. Tingnan niyo sa real life. Marami kayong makikitang ganyang mechanism sa totoong buhay. So this roller will cause or will only resist yung pagbaba or pag-angat ng ating object. But kapag yun ay tinulak mo sideways, syempre dahil gulong yan, gagalaw yan. And as you can see here sa kanyang reaction, diba, isa lang pataas lang. Okay? So yun lang yung i-resist ng ating roller. Dito naman sa cable, isa lang din yung unknown. So ano yun? Kung nasaan yung cable, kita mo, nandun mismo yung reaction. So magkaroon na kayo ng general idea kasi magagamit yung mga ganyang concept sa mga susunod na part. Having a not good understanding ng mga reactions is detrimental. Mahihirapan kayo sa mga susunod na parts ng strength of materials and aesthetics in general. So hopefully sa mga part na to matutunan natin na maayos. So kung nasaan mismo yung cable, doon mo ilalagay yung reaction mo. So that is actually true kasi imposible namang umawas doon yung load sa ibang part. Kung nasaan yung connection, syempre doon lang dadaan yung force natin. So, no-brainer naman yan hopefully sa atin. The same with the roller. Syempre, kung nasaan yung roller, doon lang din dadaan. So sa part naman na to, smooth support. Take note ng word na to. Smooth. When we say smooth sa mechanics, ibig sabihin, yung support niyan or that particular support do not have friction or simply say frictionless. So when a support is frictionless, meaning kapag naglagay ka ng object dyan, mag-i-slide dyan pababa due to gravity. Pero still, dahil nakapatong yan sa isang bagay, it will have a reaction. Kasi hindi mo yan matutulak papunta dito. Maglagay ka ng weight dito, ng object, tutulakin mo to. Diba hindi niya naman yan itutulak kasi may nakaharang. May nagre-resist. Kaya yun ang natin that keyword, resistance. So mapagmatsyag kayo dun sa magiging direction ngayon. Diba? Dun sa cable, kung nasaan yung cable, nandun yung direction. Sa roller, nandun ang direction paangat. So ang isang way to look for the direction is kung sa tingin mo saan nagre-resist, or ang pinaka a general way of knowing kung saan ang direction ng reaction is to check the surface of the support reaction. Ano yung surface ng support reaction natin? So sa roller, although ito ay bilog, kung isusumo yan, ang surface ng roller, horizontal. Yung part na nakadikit sa ating object na to, or sabihin natin beam. Always, yung reaction natin ay perpendicular doon sa surface in contact. So ito yung ating surface, perpendicular siya doon. Okay? Ito naman, kita mo,
inclined, perpendicular din yung magiging reaction mo dyan. As you can see here. Okay, punta tayo sa pin. So si pin, sa totoong buhay, ito yung mga naka-bolts, usually, bolted. So yung mga bolted, pag medyo maluag-luag yung bolt, iikot yan. Pero sa mechanics, hindi kailangan maluag para masabi mong pin. Kahit mahigpit pa yung pagkakabolt mo dyan, as long as there's a certain possibility na yan ay umikot, kahit sobrang liit lang, nagalaw mo, tapos umikot siya ng sobrang liit na angle, 0.001 degree, pin na yon. Ganon sa structural analysis. Gagawin mo lang fix kapag sure ka na wala talagang mangyayari dyan. Kapag gumalaw yun, sira na. Kapag gano'n yung nangyayari. So, si pin, meron siyang ability to resist horizontal or kumbaga in two directions. So, meron kang dalawang dyan, Fx and Fy. So, ang tawag mo dito, external. Bakit external? Nasa labas. Ito yung pin natin, nasa labas siya ng object or ng material. Internal pin naman, ito yung object mo, nasa loob yung connection, nasa loob yung butas. So, ganun pa rin, katulad siya na external pin, you will have two forces. So, all of these types of reactions, may encounter natin yan as we sail through dun sa mga topics natin sa Estrema. So, hopefully, maintindihan niyo yung mga fundamentals. Again, napakahirap ituloy ng mga karugtong kung sa fundamentals na ihirapan tayo. Mahirap kasi imbis na mag-gets mo na siya dapat, i-gets mo na dapat yung about talaga sa Estrema, hindi mo magawa. Kasi stuck ka dun sa mga part na hindi pa Estrema. So ito statics pa to. So sige, naman to recall. And lastly, for the fixed support, tulad yun, sementado. Diba? Gagalaw lang yan kapag sira na yung semento mo or maluag pagkakagawa, which is hindi naman pwedeng ganon. So in ideal world, this should be fixed or perfect na hindi talaga gagalaw. So meron tayong tatlong reactions dyan. Isang vertical, isang horizontal, or depende sa axis mo. And at the same time, nire-resist niya yung moment or yung rotation. Gusto mong iikot tong particular lever na to, paangat or pababa, hindi niya kaya. Unlike dun sa pin, kung kaya mong igalaw to ng pataas or pababa, kung medyo maluag, pero again, hindi kailangan maluag para masabi siyang pin. Basta kaya niyang gawin yon, pin na ang consideration natin doon. Kaya ganun sa structural analysis. And then recall natin yung mga equations of equilibrium. So sa rigid body or kahit sa Estrema, involved pa rin naman yung equations of equilibrium. So gusto natin na yung mga object natin, or most of the time, ang assumption natin, ina-assume natin, we are assuming that the object or a body, a machine, a truss, a structure, a system of elements, sila ay balance ang forces. Ano bang effect ng balance sa forces? So kapag balance ang forces sa isang truss, syempre yung truss mo hindi gagalaw. Kapag balance ang stress or forces sa isang machine, so machine mo stable. Again, isipin mo agad yung effect. Kapag hindi balance ang moments, ang effect nun sa mismong object, iikot si object. Kapag hindi balance ang forces sa Y, isa lang ang makikita mo doon, gumagalaw yung object mo. So, for an object to be able to be analyzed, dapat hindi siya gumagalaw. Kasi once gumalaw na yan, hindi na yan kayang isolve ng formulas natin sa mechanics of rigid bodies and mechanics of deformable bodies or Estrema. Pupunta na yan sa dynamics of rigid bodies. So, all of our assumption here, we are assuming na walang or balance ang forces and at the same time, iniiwasan natin na gumalaw yung object natin. Via translation, when we say translation, yung horizontal movement or vertical movement, so yun ang translation, or rotation or yung balance, yung moments natin. So ito yung mga equations na ginagamit natin. Gusto mo na yung summation ng forces, mapa X, mapa Y, or kahit saang direksyon, dapat 0. And then yung summation ng moment about any axis din, dapat 0 din yan. Okay? So,
Sa practice natin sa engineering, usually ang ginagawa natin yung ating body, pine-present natin siya in a system of coplanar forces. So, anong ibig sabihin yan? Ang gusto lang isabihin yan, yung mga forces natin, nag-act sila sa isang singular point or isang singular plane. 2D, kumbaga. 2D, halimbawa, yung nakikita natin, usually sa mga problem, 2D lang, nakikita mo, ito yung object, nag-act dyan yung force. Lahat, kumbaga. So this one, pwede mo nang i-consider as coplanar yan. And in general, yung mga nakikita mong problem sa statics and strema, coplanar yon. Bakit? Kasi sa mga coplanar forces, ito yung mga ginagamit natin equation. And for sure, hindi ito bago sa iyo. Summation ng forces sa X, summation ng forces sa Y, summation ng moment sa O. All of those systems or problems na sinolve mo gamit itong tatlong equation na to, coplanar yun. So I believe right now may idea ka na kung ano ibig sabihin ng coplanar. So summation ng forces sa X, sa Y, and sa moment. So lahat yan, naturo na or nalaman na natin sa statics of rigid bodies. Next part naman is yung resultant or internal resultant loading. So yung pinag-usapan natin kanina, more of the outside effect, yung external. Ano yung nangyayari sa labas. Ito naman yung internal. Ito naman yung ating concern here on the strength of materials. So para makuha natin yung internal forces, when we say internal, sa loob na ng ating object, ng beam, what we want to do or what we do here is to cut. Literally, ika-cut natin yung object natin to expose kung ano mang forces ang nasa loob ng ating body. For example, meron tayong beam, yung beam na lang kanina, ito na yun. Ito, yan. Gusto nating malaman kung ano yung force na nasa loob niyan. And kasi yung force na yun ang kailangan natin para makuha yung mga stress, strain, or yung mga properties na madidiscuss natin later on dito sa strength of materials. Nasa loob kasi yun ng ating beam. Wala sa labas. Internal forces. So kung gusto natin makuha yun, nagkakat tayo. So for example, itong general object natin, anong ginawa mo? Pinutol mo. Pinutol natin sa gitna. Na-expose ngayon. Nakita mo, na-expose na putol. So kung pasisimplihin natin, yung beam kanina, pag pinutol mo yan, naputol. Mahahati yan sa dalawang parts, of course. Ito yung part na may support, and then ito yung karugtong sa kabila. Kapag yan ay na-expose na ng ganyan, what you need to do is to see yung mga forces na lalabas kapag may pinutol ka. And yung lalabas na mga forces na yon, so although madidiscuss natin mamaya, ito yon, the axial force, axial, shear, and yung moment. Kung mapapansin nyo, tatlo yan, and this three actually pertains dun sa tatlong forces natin dun sa coplanar plane, yung Fx, Fy, and moment. So merong isang force na horizontal. Ito yung general lang ha. Siyempre depende pa rin kung 3D. Pero doon tayo sa medyo basic muna. Yung 2D lang, yung normal lang. Meron tayong horizontal, merong isang vertical, and merong isang nag-resist ng rotation. So always yan, or maraming beses, ito yung common na nakikita natin sa strema. Makikita nyo sa strength of materials. Kapag nag-cut ka, may exposed na tatlong forces or moments. Isang horizontal, isang vertical, and then isang rotation. So, tandaan niyo yung part na yan. Kapag nagputol kayo, or later kapag pumuputol kayo sa mga sections, which is matututunan yung gagawin later on, always yan mag-i-expose ng tatlong forces. So, bigyan ko na rin kayo ng idea. Sana ma-observe ninyo yung ginawa natin sa
mga forces. Particularly yung direction. Okay, so ipapakita natin na pansinin mo yung mga direction importante kasi ito. Nakita mo sa part na to, yung horizontal natin pag ganun. Pero pagdating sa kabila, papunta na siya sa left. Kaya isa na napansin niyo yung part na yun. So, ang concept nito boils down doon sa laws of motion ni Newton. Ano sabi ni Newton? Tatlo yun, pero doon tayo sa part na importante. For every action, there is an equal and opposite reaction. Okay? Sa lahat ng bagay na gagawin mo, always yan merong opposite reaction. So yun ang concept na in-apply natin dito. Kapag nagputol ka sa part na to, pinutol mo na sa gitna. Diba? Itong part na to, itutulok niya yun papunta sa, binuksan mo pinutas mo. So ito tatalsik papuntang left. Siyempre, kailangan ma-resist yan. So that's why sa kabilang part, papunta naman sa kabila. So, i-practice nyo yan kapag kayo ay nagsusolve. Once nagkakat kayo, always yung magiging directions ng mga forces ninyo, magiging opposite. So, for example, yung shear or yung Y natin, yung force natin sa Y. Sa part na to, paangat. Dapat, hindi yung trip mo lang, dapat sa kabilang side, pababa na siya. The same is true for moment. Sa part na to, papunta siya dito, sa kabila, ang rotation naman is the opposite. Sa kabila, clockwise, kabila, counter, clockwise. So, observe niyo yan, tandaan niyo yung part na to para hindi nagmamali-mali yung direction ng forces ninyo later on kapag nagsisolve na kayo. So, tandaan niyo yung concept na yan. And punta na tayo sa next part. So, hopefully, okay ka pa. Ayan. So, wala pa tayong sinosolve. Ano pa lang? Term pa lang. Sana hindi ka ma-overwhelmed. Kung na-overwhelmed ka, wala tayong magagawa. Part ng buhay yan. Pero, again, kung na-overwhelmed, ulitin mo lang na ulitin. Hanggang mapagod sa'yo yung topic. Ayan. Meron tayong types ng resultant loadings. So, ito na yan. Itong tatlong to, resultant loadings siya, no? Internal resultant loadings. Okay? So pag kinat mo, na-expose siyang mga resultant loadings na yan. Meron tayong tinatawag na normal force. So sa part na to, or dito sa example natin, ang normal force dyan is yung horizontal. Okay? And for example naman, nakatayo pala yung column. Di ba ang column nakatayo usually? Ano naman dyan ang normal force? Ito naman. Pababa, pwede rin namang pataas. Walang problema doon. So kung papansinin natin, sabi yan, this force act perpendicular to the area. So ang tinutukoy na area dyan is yung cross-sectional area. So ibig sabihin, ito diba, kung titignan mo yan, ito kasi naka 2D. In 3D, meron yan doon, let's say rectangular siya. Yan. So laging si normal force, perpendicular siya doon sa area natin. So when we say perpendicular, so marunong na tayo doon, alam na natin. So sa column, nasaan ang area ng column? Yung cross-section. Ito. So, pataas, pwede rin pababa. So ang thought lang, lagi siyang perpendicular sa cross-section. So tatandaan yan. Yan si normal force. Shear force, V. Ito naman yung klase ng force. Ano siya? Sa part na to, sa example natin, siya yung pataas. Pwede rin namang sa kabilang side, pababa. Pero ang thought natin for shear force, lagi siyang parallel. Kung nasaan ang area mo, parallel ngayon sa shear force. Sa part na to, dahil ang cross-section natin is itong part na yan, di dapat si shear force parallel. Okay? So, hahanapin mo yung area. Nasaan si area? I-parallel mo lang yung shear force. Okay. Sunod, torsion. Torsion. So, si torsion, ito naman yung nangyayari kapag nagtitwist tayo. So, nasaan naman yun? Dito, niro-rotate mo yung body mo.
So tulad nung nangyayari kapag nag-iikot sila ng yung mga iniikot, yung pilipit, di ba? Yung pilipit na street food na matamis. Torsion ang ina-apply nila doon. Iniikot nila, tinitwist nila yung object natin. Okay, so may di na kay torsion, ikot mo lang. Iikot mo lang yung object about dun sa axis. So, halimbawa, itong axis na to. Axis, kung nasaan perpendicular din yung kanyang surface. So, kumbaga, kung titignan mo yung cross-section ng surface mo, iikot yun. And that is different naman para kay bending. So, si bending naman, kanina, naglagay tayo ng force or naglagay tayo ng rotation, tinwist natin yung object natin. Kay bending, bend. So, familiar tayo sa word na bend. Halimbawa, ito yung katawan mo. Katawan ng tao. Diba? Nag-bend yung katawan niya. So, yung beam natin. Anyways, ano nag-cause ng bending sa taong to? Diba? Halimbawa, tinulak mo dito or binuhat mo. May bumuhat sa kanya dito. May force. Feeling ko hindi niya nakita, pero may force dyan yung kamay niya. And so, yung forces na yun, pataas yun, dahil ang taong ito ay medyo mahina yung strength ng material ng katawan niya, hindi rigid, malambot, flexible, magbe-bend yun. So si bending kasi, nakabase yan sa rigidity ng katawan or ng body. So sa beam natin, sa engineering, so ito yung beam, yan, simply supported sa kabila at sa kabila. Kapag naglagay ka ng load dito, so sana mapansin niyo yung difference between the torsion and then sa bending, magkaiba yung application ng load dyan. So, observe ninyo. Okay, observe ninyo kung anong pinagkaiba ng application ng load. Rotation, ito, nakatutok lang siya doon. Ano ngayon ang mangyayari sa beam mo? Siyempre, magbe-bend pag ganun. Yan. Tinulak mo pababa. Halimbawa, yung kahoy, di ba? Yung kahoy na malambot or yung tabla, 2x2. Pag hinampas sa'yo yun, hindi lang yung 2x2 yung magbe-bend, pati yung katawan mo magbe-bend. Okay, so may idea na kayo kung ano si bending. So hopefully, tumatak sa utak natin yan. Dahil lahat yan, or malaki ang chance, all of this, ma-encounter natin. Tatandaan yan. So, didiscuss na tayo ng examples sa statics. And then, probably, ganito rin yung mga gagawin natin sa extremang mismong part. Kumbaga, break in na natin and at the same time remind na rin natin kung ano yung mga concepts na kailangan natin matutunan. So, makinig ng mabuti. Again, progressive to. Pag may nabitin kang isa, so gawin mo ng paraan makahabol. And wag nang hintayin na next lesson bago mo, next lesson na tayo, dito ka pa rin sa lesson na to. Medyo mahirap. Mahirap yun general. So, ganito ang analysis natin para sa pagkuha ng mga resultant internal loading. So, itong nasa part na to, pwede mo na sundan to, sa totoo lang. Okay? Pero sige, tuturuan ko kayo kung paano yung ginagawa natin. So, yung resultant daw sa mga internal loadings sa section ng body, pwede mong masolve yun using methods of sections. Pwede. Yun nga lang, dapat mo ring matandaan or dapat mo ma-realize, which is mapapansin mo naman yan as we solve sa mga problems natin, na merong limitations. But, sige, ang una mong gagawin, syempre, before ka maggawa ng kahit anong bagay, before ka mag-method of sections, of method of joints, or kahit ano, kunin mo muna yung support reactions. So, hindi kailangang makuha mo agad lahat. As much as possible, makuha mo kung ano yung kaya mong i-solve. So, ito yung pwede maging common mistake ninyo sa problem is kapag nakita niyo yung figure, gusto niyo mangyari, masolve niyo agad kung anong hinahanap. So, wag kayo magkaroon ng ganong thinking sa ngayon, pag-aralan yung wag ganon. Ang goal niyo muna, isa-isa lang, mahina kalaban. Reactions muna. Okay? Sa sunod yun ang problemahin, halimbawa, pinapakuha yung nandun pa sa dulong part. Huwag mo, hayaan mo muna yun. Kunin mo muna ang reaction. Pero before doing that, dapat alam mo kung anong klase ng support reaction yan. Kaya importante, yung sinabi natin kanina, na dapat alam mo ano yung mga support reactions, ano yung mga types. And
So, mag-decide ka kung saan yung gusto mong kunin. Pwede mong kunin lahat ng kaya mo nang kunin sa gamit yung mga equations ng equilibrium natin. Kapag nakuha mo na yon, tapos check mo, ano yung mga bagay na pwede ko makuha after nito na pwedeng relevant doon sa pinapahanap talaga sa problem. Pag hindi, itihanap ka lang ulit kung ano lang yung kaya mo. Kaya ganun lang. Reactions muna. For sure, may masasolve at may masasolve ka dyan kahit anong klaseng problem yan. Basta nasa strema pa lang ha. Siyempre, iba na kapag ibang force. And then, kapag nakuha mo na si reaction, check ka na kasunod. Pag wala, sige, kung ano na lang muna yung kaya. Ganun lang. So, sa una, mahirap talagang hanapin kung ano yung mga kaya mo. Pero as we solve, as you practice, magsisimulang makabuo ng pattern yung utak mo darating sa point na anong tingin pa lang, kaya mo nang isolve yung mga bagay-bagay. So, huwag tayo magmadali. Kaya nga sabi natin, practice ng practice. Kasi hindi mo makukuha yung gusto mong mangyari. Nabibilis ka sa pag-solve kung hindi ka nagpa-practice. Okay? So, para sa pag-draw ng free body diagram, ito yung mga dapat mong tandaan. Lahat ng loads na naka-apply, dapat i-consider mo. Kasama na doon syempre yung mga support reactions. Wala kang tatanggalin, wala kang idadagdag. Wala kang tatanggalin, walang idadagdag. Keep all the external distributed loading. So yun yung mga nakapatong, nakalagay sa ating system. And then, yun nga, nakuha mo na yung mga kaya mong kunin, magkaroon ka ng cut. Diba? Kung saan yung gusto mong kunin na part, tulad ng ginawa mo kanina, gusto mong kunin ang forces dito, magputol ka. And kapag nagputol ka, ito ang tatandaan mo. Okay? Lahat ng mga nakapatong dito sa part na to, hindi mo tatanggalin. Okay? So pinutol mo lang lahat ng forces, lahat ng moments na nag-act dyan, hindi mo tatanggalin, hindi mo tatagdagan. So basically, nagputol ka lang, naglagay ka lang ng reactions doon, pero wala kang binago essentially sa iyong sistema. Same lahat ng forces dyan. So tandaan niyo yan. So yun yung mga basic steps na kapag nakalimutan mo, magkakamali ka na sa pagsagot. And ayan. Ito kasi part na to, nakasabi dyan, no? Ilagay mo daw yung N, normal force, yung shear, yung moment, and yung torsion. Ito kasi ay nangyayari kapag 3D. Ayan. Pero in general, most of the problems naman is 2D lang. So, usually walang torsion doon. Si torsion kasi is, unless nandun na tayo sa topic ng torsion, may encounter mo siya palagi. Pero on the earlier parts, medyo madalang siya. Pero meron pa rin. So kasi nga, more on coplanar tayo. Kapag coplanar, hindi natin nakikita yung torsion dyan. For example, a 2D. Kapag 2D, sa mga ganitong problem, or minsan nga, ganito lang nakikita mo, stick lang, ganyan, hindi mo makita si torsion dyan. Kasi si torsion, rotation ang ginagawa niya. Okay? So, moments lang kasi yung pinapakita kapag nasa 2D. Yung bending, yung nagkakos ng bending. So, once na-establish mo na yung free body diagram mo, and pwede ka na mag-apply ng equations of equilibrium. Yun lang. So, importante yung knowledge mo sa section, method of joints, and yung pagkuha lang ng mga reactions in general. Kailangan natin yan. So, punta tayo ngayon sa sample problems. Okay? Sample problems tayo. Ang tanong, okay ka ba? Wala pang computation. Okay ka ba? Parang natulog ka na ulit ha. Nawala ang internet namin. Nawala ang internet sa PSU. Hindi ko alam kung
Hello, hello? Hello, hello? Ta. Kanina ba? Naputol ako kanina? Ang mga sinasabi ko? Hindi. Nag-like kayo, sabihin naputol. Ah, wala. Hindi ako maintindihan. Sige, may nagla-like, Okay. Magsasalba tayo ngayon. So sana hindi kayo mapagod dito. Si ano to eh, madali pa to eh. Madali pa. Nasa pa lang tayo, nasa level 1 pa lang tayo ng mga bagay-bagay. So, wag ka muna mag-breakdown ha. Week 2 pa lang tayo. Baka mag-breakdown ka na. So, salba tayo. Okay, start tayo guys. Ayan. So, determine the resultant internal loadings acting on the cross-section at C of the cantilevered beam shown. So, nasaan yung cross-section at C? Nandun, no? Yan, no? May turo, may arrow. Nandun daw. So, alam mo na yung gagawin natin, ha? Di ba sabi kayo na puputulin mo dyan? Pero mamaya na yan. Mamaya na mo na isipin yung mga ganang bagay. So, again, ang una mong gagawin, kunin mo muna sa reactions. Pero kapag video master mo na yung problem or yung mechanics, hindi mo na kailangan talagang sundin to. Ito ay, dahil nag-start pa lang tayo, sundin muna natin yung standard procedure. So for sure naman, kapag marunong ka na, ma-realize mo na hindi na lagi. Siyempre, most of the time, kailangan pa rin. Pero may mga na kahit hindi mo na kunin yung reaction, kaya mo nang kunin yung internal reaction. So papakita natin mamaya yan. Pero kunin mo na natin reactions. Okay? Na tayo. Check natin ang support natin. Anong klaseng support to? Fixed support. Kapag cantilever, laging fixed yan. Hindi pwedeng pin support lang kapag cantilever dahil sa kabilang side, walang nagre-resist. Babagsak yan kapag pin lang. Kapag X and Y lang yung nire-resist. So may horizontal, may vertical. Siyempre may moment. Tatlo. Okay? So huwag kayo matakot kung mali yung direction ninyo. Pero usually naman, kapag marami na kayo na-solve, madalas kayo magkamali sa mga assumption. Tingnan niyo yung mga forces. So sa tingin niyo, saan pupunta dyan yung mga resistance, yung magre-resist? Di ba? Yung wise, malamang yung resistance, counterclockwise. Pero sige, unahin natin ang forces sa X is equal to, sabi sa equilibrium equation, dapat zero to. Kasi nga, ayaw nating gumagalaw. Again, pag hindi zero yan, and, wait lang ha. Yes po. Hello? Hello? Sir, nawalan po kayo ng signal, sir. You lost your network connection. Hello? 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 Putol talaga siya. Mukha nga. Ay siya. Na kaya lang para sa inyo. Saan ang aking account? 2210. Wala, guys. Ayaw ng BS. Hindi na pinakikisamahan. So mukhang
Ay, hindi. Parang okay na siya. Saan na putol? Ay, nasa bus station CICS pala ako, kaya mahina ang internet. Wala to. Sure. Nakakonect ako sa wifi nung CICS. Ay, mahina to. Malayo. Nasaan? Saan banda natigil ang lahat? Sulat type nyo na lang kung ayaw nyo mag-open ng mic. Kasi kung wala pa din, saan? Saan ako naputol? Saan naputol? Sige, type mo. Saan banda? Huwag ka mahiya. Alam magagalit. Where? Where? Sir, dun po sa may reactions po, dun po sa may start. Sa start. Sige. sige. Kapag nag-lag ulit, nag-ilag ng isa, tigilan natin yung kalokohan to. Pinahihirapan tayo ni VS eh. Imbis na makatulog ka ng maayos, hindi ka na makatulog dahil nadidistract ka sa paputol-putol na na salita. Choppy. Yeah. Ulitin ko na lang from the top. Ulitin natin from the top. Magjo-join ako sa isa kong cellphone para makita ko kung wait lang. Hello. Yan. Hindi naman nag-feedback confirm. If nag-feedback, wala. Okay. Sige. Check ko lang kung saan ako natapos kanina. Sige, ulitin natin ang mga bagay-bagay. So determine the resultant internal loadings acting on the cross-section at C of the cantilever beam shown. So, we have this figure, sabi natin kanina, kung gusto mong ma-expose yung internal loadings sa isang structure, sa isang body, cut mo dyan. Putulin mo, no? Naputol doon, no? Yan, no? Naputol. Okay? So, puputulin natin, pero before anything else, ang gusto nating makuha muna ay si reaction. So, may mga problems na hindi naman na talaga kailangan kunin muna sa reaction before mo ma-solve yung internal loadings. But for the sake of learning, doon muna tayo sa standard procedure. So kapag marunong na kayo, so pag-aralan nyo na lang ng pusa or makikita nyo naman yon sa unang tingin na kaya naman siyang isolve kahit hindi kunin si reaction. So for now, doon muna tayo sa standard. Okay? So, syempre, kung kukunin mo yung reaction, dapat alam mo kung anong klase ng reaction yung meron sa support. This one is a cantilever beam. And kapag cantilever, usually, fix yan. And makikita mo naman sa figure, fix, semento. Nakasemento eh. Hindi nagagalaw yan. So, meron tayong tatlo dyan. Moment, which will resist yung pag-rotate ng ating beam. So, without this resistance sa moment, gagalaw yan. Iikot. So, horizontal, and then vertical reaction. Yung directions nito, sa unang tingin, makikita mo agad. If not, okay lang naman magkamali. Dahil maitatama naman yan sa analysis. So yung rotation, as you can see, naka-counterclockwise. Kasi nga, yung forces natin, pag ganun yung effect. Okay? Clockwise.
downward yung force, ibig sabihin yung reaction dapat pataas. Okay? So, solve na natin yung reaction. Let's say this is at point A. Nakalagay pala yun. A. So, para makuha ang nasa X, gamitin mo yung equation ng equilibrium natin. So, dapat, di ba, yan ay equal sa 0. So, bakit nga ulit dapat equal sa 0? Kasi pag hindi yan equal sa 0, gagalaw yan. Di ba sabi ni Newton, force is equal to mass times acceleration. So, kapag ang force na to ay hindi 0, may value. Kapag dinivide mo yung mass niya, ano man yung mass ng object na to, magkaka-acceleration, gagalaw. So, bawal na merong excess force. Dapat lahat ng force na to, nakakancel. Ma-zero mo. Kaya, summation ng forces equal sa 0. Bawal may sumobra, gagalaw yan. So, yun na yung ginagawa nyo sa dynamics. So, tiyan natin yan. Tinan mo, may horizontal forces ba? Meron si AX, yung reaction natin sa X. Dun sa point A. So, within the beam, mayroon bang horizontal? Wala. So, 0. Okay, so alam naman na natin yan. 0 sa AX. Punta tayo, summation tayo ng forces sa Y. Fy. Equal siya sa, syempre, dapat 0. So, sa ganito, ang ginagawa natin is para mabilis ang buhay, hindi nakakalito, hihiwalay natin ngayon, ilagay mo sa left side lahat ng pataas na forces. Sa kabilang side ng equal sign, doon mo naman ilalagay ang mga downward forces. Para hindi ka na mamroblema sa sign. Wala ka ng minus plus, hindi ka na malilito. Paghiwalay mo na agad-agad. So, ano ba yung mga pataas? Yung reaction natin sa A, yung pataas, di ba? Tawagin natin AY kasi pataas siya. AY. Okay? Ano ba yung iba pang pataas? Wala na. Diba? Finish na. Lagyan mo na ng equal. Tapos, papaba naman. Isa lang naman yung papaba, di ba? Yung triangular load. Ang tanong, paano magagawing force yan? Okay? So, para gawing force to, ang triangular load na yan, gagawin mo isang concentrated load. Gagawin mo siyang concentrated. So, sa lahat ng loads na nakadistribute sa isang area, so this one is a distributed load, not a uniform distributed, kasi pag sinabi uniform, pare-parehas. So, hindi ito uniform, kasi kita mo naman, mababa, pataas. So, hindi siya uniform distributed load, pero distributed load siya. Ang gagawin mo dyan, gawin mo siyang concentrated load. Para gawin concentrated load, anong ginagawa natin? Area. Yung area nung loading diagram. Yung area nung triangle. Okay? So, marunong kayong kumuha ng area ng triangle, di ba? So, 1/2 times 270 times yung base. 3 plus 6. Sana nakikita. 9. Okay? So, gamitin natin ang calculator. Hindi ko kayang i-mental. 1/2 times 270 times 9. So, 1215. Siyempre, ang units niyan, naka-Newton. Loading yun eh. Concentrated load. So, concentrated load na siya at this point. And this concentrated load, actually, siya na din si AY dahil wala naman ibang magre-resist, no? 270 Newton per meter na to na nakadistribute. Okay? So, yun na si AY. Ang tanong, dahil ginawa mo siya concentrated, hindi mo na pwedeng sabihin na nag-act siya sa lahat ng places. Sa isang place na lang siya naka-act. Sa isang position, isang point. And for all loading diagrams or loads na distributed, yun ay mag-act sa centroid ng shape. So, nasaan ang centroid ng triangle na to? Nasa 1/3 nung base kung magsusukat ka mula dun sa malapad. Kapag nagsukat ka naman mula sa vertex, itong dulo, yung point na part, 2/3. Diba? So, 2/3 ng base. Kapag galing sa B. Kapag galing sa A, 1/3 ng base.
So kung pasisimplihin natin, dahil 9 ang total niyan, kung magsusukat tayo galing A, ang distance ay 1/3 ng 9, which is 3 meters. Nandito mismo. So yung resultant ng ating triangular, nandito yun, which is 1215. Again, itong 1215 na nag-act sa point C, which is 3 meters mula kay A, is the same loading na ito, yung triangle, iisa lang yan. Okay? From triangular load, ginawa mo lang concentrated load. Okay? So you are allowed to do that kung gusto mong mas mabilis. Pero in general naman, kapag sanay ka na, hindi mo naman na kailangang i-convert pa. Okay? Gets na siya na itong 270, siya na din yung 1215. Okay? Pwede mo nang itiretso. So for the sake of simplicity, gawin mo muna siyang point load para alam mo kung saan siya galing. So next na part, kasi may reaction ka na sa X sa Y, yan na yung 1215. Again, wala namang ibang magre-resist, di ba? Kay 1215, si A lang. Summation naman tayo ng moments. Saan ka mag-summation ng moments? Sa A. Oops. This time, hindi mo siya kailangan i-equate sa 0. Bakit? Kasi yung A na to, nagdadala talaga siya ng moment. Kasi isa siyang fixed support. Okay? Isa siyang fixed support. So, magdadala talaga ng moment sa A. Huwag kang matakot kung hindi siya 0. Bakit? Kasi fixed support yan. Kahit na may value ang moment dyan, hindi gagalaw yan. Kasi kaya niyang mag-resist. Pero ibang usapan na kapag pin. Kasi yung pin, di ba, kaya niya talagang rotate. Itong sa A, kahit anong gawin mo dyan, hindi mag-rotate yan. Ideally. Okay? Ideal. So, summation ng moment sa A, syempre, not 0. Kukunin natin, assume natin na yung moment sa A ay counterclockwise. Lagi natin positive yung counterclockwise. Yan. Or pwede ganito na lang. Tulad ng ginagawa natin kanina. Yung counterclockwise equal siya sa clockwise. Okay? So, susukatin mo lang. So, based on our free body diagram, ano ba yung counterclockwise? Yung moment sa A mismo. So, lagay mo. Moment sa A. Equals. Kasi wala naman ng ibang nag-rotate. So, ikaw na bahala. Pwedeng yung triangle ang i-consider mo. Pero dahil ginawa na natin siyang resultant, yung point load, again, itong 1215, same lang siya dito sa part na to. Okay, doon mo kinuha yun. So, 1215, or sige, gawin na natin 1/2 times 270 times 9. Basically, yung area, multiply natin sa location ng centroid, which is at 3 meters from A. Diba? Moment is equal to force times distance. So, yung force natin, ito na yung 1215, yung area ng loading diagram. Force, distance. Yung distance naman, yun yung distance mula sa kung saan ka nagsukat ng moment. So, mula kay A, papunta sa kung saan point siya nag-act, sa 3 meters, ilagay mo times 3. Okay? So, 1215 times 3, 36, 4, 5. 36, 4, 5. Ang unit, Newton, meter. Okay? Okay na yan. So, may reactions ka na. So, after mo makuha yung reactions sa A, ang sunod mong gagawin, di ba yun na, magkakat ka na kay C. Putulin mo. Pinutol mo si C. Ito ang mangyayari. Mahati siya sa 2. Ito na yung isa. Ups. Okay, ito ang point C. Di ba sabi, kapag hinati mo yan, may ma-expose na forces dyan. Isang shear, isang horizontal, isang moment. Okay? 3 yan. Isang shear at C, isang normal force at C, isang moment at C. And ito pa ang sinabi natin, kapag nag-expose ka, wag mong tatanggalin lahat ng forces na nag-a-act
doon sa section na naiwan. Diba? So nag-cut tayo, ito yung natira, itapon mo na yung natitira sa kabilang side. Huwag mong kalilimutan na may loads na nakalagay dyan. So kung titingnan mo, yung nakapatong sa beam natin from A to C, mula dito hanggang doon, hindi na triangle yan. Magiging trapezoidal. Trapezoidal na yung shape. Pag ganito, no? Naputol, pinutol mo eh. Diba? Trapezoidal na yung mangyayari. Oh no. Ayan. Baba natin siya. Pataas. So magkakaroon tayo ng trapezoidal loadings. Okay? So, may trapezoidal loadings with a magnitude of still 270 sa dulo. Pero hindi mo ngayon alam ano yung magnitude ng load sa part na to. Okay, hindi mo pwedeng gawing 0 ha kasi nasaan yung 0? Nandun sa dulo. You know? Kaya nung kinuha mo yung area kanina, triangle. Pero ngayon, pag kukunin mo yung force, excuse me, hindi na pwedeng triangle pa din. Kasi trapezoid na yung shape niyan. Okay, pero hayaan mo muna dyan. Yan yung force. 3 meters ang length ng beam na naiwan. Okay? And at the same time, pag mong kalilimutan na may mga reaction ka sa A. Ay, nasama yung isa. May reaction tayo sa A. Tatlo yun. Isang horizontal, isang shear, isang moment. And may value ka na, di ba? Sabi mo doon, yung AX, 0. Meron kang AY na 1215 and meron kang moment sa A na 3645. So, wag mong kalilimutan yung mga values na. So, kapag ganito na yung nangyari sa iyong object, sa material mo, ang next step mo, once na-visualize mo na lahat ng loadings, na ilagay mo na lahat, tingnan mo muna kung may kulang. Ang tinutukoy natin dito is yung magnitude ng loading sa point na to. Sa C. Kasi pinutol natin yan. Ano ang magnitude ng loading, tanggalin ko na to, sa point na to. You know? Diba? Mayroon siyang certain height. Hindi siya 0. Lalong-lalo na, hindi rin siya 270. Diba? Kasi umangat ka na eh. So, paano mo kukunin ngayon yan? So, gagamit ka ng ratio and proportion. So, sana marunong mag-ratio and proportion. Meron tayong triangle. Ang height dito ay 270. Dito triangle. Tapos, ang gusto mong kunan ng value or magnitude is nasa point na to, which is at a distance 3 meters or 6 meters from the vertex. Mula dun sa pointed part. So, paano mo kukunin tong height na to? Let's say this is y. Ratio and proportion. So, by ratio and proportion, i-ratio natin similar triangles. So, hopefully, na-aral nyo siya ng undergrad. If not, sige, time nyo na para mag-research ano yung ratio and proportion na to. Pero sana marunong na, hopefully. May na-encounter pa rin kasi ako na hindi pa alam si ratio and proportion. Pero sana marunong na tayo. So, y is to 6 or y over 6 is equal to 270 over 9. Ano nangyari? Itong triangle na to, may y na height, may 6 na base. In-equate natin sa triangle na to, yung mas malaki, with the height of 270 and the base of 6 plus 3, 9. So with this, makukuha mo si y. Wala na, finish na. 270 times 6 divided by 9. 180. Okay? Newton per meter. So, ibig sabihin pala, ang magnitude sa point na to is 180. And kapag ganyan na, pwede ka na mag-proceed sa next step. Okay? Ang next step is actually to determine na mismo kung ano yung mga internal loadings. So, i-check mo. Sa system natin, ano yung mga anodes? Isa, shear sa C.
normal force sa C, and yung moment sa C. Tatlo. Diba? And kapag meron ka lang tatlong pwede mo nang ituloy yan. Kasi meron kang tatlong equations. So, ang rule natin sa mathematics, kapag meron kang gustong isolve ng mga variables or unknown variables, dapat yung number of equation mo is the same or greater than those number of variables. So, kung tatlo na yung unknown natin, di ba meron tayong tatlo? Summation ng forces sa x, sa y, and yung moment. Yung tatlong equation na yun, lagi yun kapag coplanar. Tulad nung nangyari ngayon. Okay? So, solve na natin. Hindi mo kailangan mag-overthink kahit anong unahin mo. Pag-summation ko ng forces sa x, equal to 0. Yan. Yun nga lang, kapag ikaw ay hindi ka pa sanay, tapos kung ano lang yung unahin mo, is yun ang uunahin mo, okay pa rin naman siya. Yun nga lang, may mga problems na may mga best way na pagkakasunod-sunod kung ano yung uunahin mong solve. Pero syempre, for the sake of learning, okay lang kahit na ano yung unahin mo ngayon. As you solve naman, marirealize mo yung mga tamang procedure every problem. Basta stick muna tayo sa fundamentals, tapos as you solve, mag-grow na lang kayo from that. So, mag-summation tayo ng forces sa x para hindi ka malito ng isang papuntang right, yung kabila ng equal papuntang left. Diba? Wala na, finish na. So, ano yung papuntang right? X. Equal siya saan? Papuntang left? Isa lang naman. Yung normal force at C. Wala nang ibang horizontal. Equal pala sila. Kaso, si X, 0 ang value. Okay? So, ibig sabihin, EX is equal to NC, normal at C, they are both equal to 0. Wala na. Okay? Punta naman tayo sa Fy. So, summation tayo ng forces at Fy is equal to 0. Procedure natin, lahat ng pataas, equate natin sa bababa. So, ano yung mga pataas? C, AY, and C, shear at C. Itong directions ng ating moment of forces sa A, fix na yan. Kasi nasolve mo na kanina, positive yung lumabas sa sagot. So sa statics, kapag positive yung lumabas, ibig sabihin, tama yung assumption mo sa direction. Diba? Pero kay shear at C, normal force at C, and yung moment kay C, lahat yan, assumption pa lang. So, okay lang mamaya kung mag-negative yung sagot natin. So, ibig sabihin, babalik na rin lang natin yung direction. But for now, sundan natin kung ano yung ginawa natin sa assumption. Si A pataas, si V or shear at C pataas. So, parehas silang nasa left side. AY plus shear at C equals. Kasi wala naman ang iba. And yung pababa is yung trapezoidal load. So, ang pwede mong gawin dito, idiretso mo nang kunin yung area. Pero note mo na later on, kukuha ka ng moments. And alam mo na sa moment, di ba, nag-act itong resultant load nitong ating triangular or ng loading diagram natin sa centroid. Ibig sabihin, for any shape or for any distributed load, kailangan mong hanapin ang centroid. Trapezoidal to. Kaya naman kunin ang centroid. Pero matagal yun. Ang pinakamagandang gawin, hatiin mo yung load mo sa dalawa. Okay, nasa sa iyo kung ilang beses mo hahatiin. Nasa sa'yo din kung paano mo hahatiin kasi nakita mo dito anong ginawa. Hinati natin isang triangular, isang rectangle. Pwede rin naman kasing ganito. Pwede ganito. Ang hati mo. Nakita mo yung nangyari? Isang triangle doon, isa pang triangle dito. Okay din yun. Parehas ang lalabas sa sagot yan. Pero doon tayo sa nauna kanina. Yung isang triangular, isang rectangular. So, ibig sabihin, meron tayong small changes dito. Yung height ng ating triangle, mababawasan. Kasi hinati mo eh. Okay? So, yung shape na rectangle naman, ito yon for example. Yan. Meron siyang height na 180. Diba? Siyempre, yung kabilang side,
180 din. Yung triangle naman na bago, ang height niya kanina hanggang dulo to 70. Ngayon, nabawasan. Ilan ang nabawas? Yung part na to, which is 180. So, ibig sabihin, itong part na to, yung red, yan ay 270 minus 180, which is 90. Diba? 90. So, yung triangle na to is 90 ang height. Okay? So, importante yan na matutunan natin kung paano hati-hatiin ang mga loading diagrams. So, huwag kayong ma-overwhelm sa shape. Practicein natin kung paano siya hinahati. So, after nyan, anong sinasabi natin earlier? Para makuha ang loadings na baba, kunin mo ang area. So, kanina actually, kaya mo nang kunin yung area sa trapezoid. Pero yun nga, mahirap makuha yung centroid doon. So, hinatin natin. So, magkakaroon tayo ng triangle. Area ng triangle. Ito. Itong taas na part. Ito. Yes, 1/2 times height times base na 3. Plus. Okay, isa pang pababa. Yung rectangle. 1/2 times 180 times yung base, 3 meters. Okay, so sana nasusundan. Kapag may tanong nyo mamaya, lista mo mga tanong mo. 180 times 3 and hopefully, napansin mo din na meron tayong value ng AY. Diba? May AY tayo. 1, 2, 1, 5. Ilagay mo. So, ilagay natin. 1, 2, 1, 5 is equal to, plus VC is equal to, kunin mo na ang value ha, 0.5 times 9 times 3. 90 times 3. 135 plus 540. Okay? So yung shear natin at C will be equal to 135 plus 540 minus 1215. So this is around negative 540 Newton. So negative. Ibig sabihin, mali tayo ng assumption na si VCI pataas. So baguhin mo na yan. So siya ay dapat downward. Okay, so i-correct na natin. Gawin natin siyang, tandaan nyo yun ha, baka pag chinek nyo yung natin, malito na kayo. Downward dapat siya. So downward si BC. Ibig sabihin, sa assumption natin, wala siya dito sa left side. And ilipat mo siya sa right side. Downward siya. Si BC pala, hindi si A. Aray mo. Ito sa kabila. Tapos yung plus. Okay? So, lipat na natin ha. So, sana nasundan nyo yung nangyari. Dahil mali tayong assumption, binaba mo yon. Siyempre, sa equation natin, nilipat si BC sa kabila. Kasi nga pababa siya. So, mababago rin ngayon yung buong equation natin dito. Ayan, hindi si BC. Yan. Diba? So, kapag ganito na yung nangyari, siyempre, hindi na negative to. Positive na. Okay? Positive na yan. So, I hope nasusundan. So, meron na tayong shear at C, which is 540 Newton. Okay, ito yung sagot. Okay. Yun yung sagot. Yun yung sagot. So, meron na tayong normal force sa C, shear at C. Last step, kunin mo naman si moment. So, mag-summation naman tayo ngayon ng moment sa A pa rin. Okay? Sa A ba? Hindi na. Kasi nakuha mo na yung moment sa A. So, ang pwede mong gawin ngayon, mag-summation ka naman ng moment sa C. Dahil yung moment sa C, yung gusto mo. Okay? So, tanggalin mo yan. Mag-summation tayo ng moment sa C. Okay? Huwag mong equate sa 0. Kasi nga, may value yan, yung moment sa C. So, maglagay ka na lang ng direction.
yung clockwise equal siya sa counterclockwise. Okay? So check mo lang. Punta ka kay C. Ano yung mga nagkakos ng clockwise moments? Ano yung nagkakos ng counterclockwise moments? Okay? So kung obserbahan natin, si moment at C, siya ay clockwise. Di ba? Pag ganun ang arrow. Clockwise. Ano pa yung ibang loadings natin? Yung triangular, tapos yung rectangle, tapos yung AY, pataas, tapos yung MA. So yung mga loads niyan, i-check mo. Ano yung mga rotations? Okay, so observe mo si AY, yes, clockwise din, di ba? Pataas, paikot. Si MA, kabila naman. Okay, counter, clockwise. Okay, the same with the loadings. Yung trapezoidal natin, counterclockwise din. So, ibig sabihin, kasama ni moment at si AY. You know, parehas sila lahat din ang ma-observe mo. Kaya nga sinasabi ko, i-practice mo siya para makita mo first hand kung ano yung tinutukoy. Sir. Okay, so, si MC and yung AY. Pataas si AY. Yun ang force ni AY. Meron kang value. 1, 2, 1, 5. So, huwag mong kalilimutan. Baka pala magtanong ka, sir, bakit po wala tayong value ni AX and C? Obviously, dahil 0. And at the same time, wala naman silang distance sa point C. Diba, again, si moment ay force times distance. Saan ba nakatutok si AX at si NC? Doon mismo sa point. So, wala silang moment. Yung shear po kay C, ganun din. Saan ba nakatutok yung C? Sa drawing ko, hindi siya nakatutok sa point na to, pero sa totoong buhay, alam naman natin na yung tinutukoy natin na yan, si shear at C, dito yan nag-act. Sa point na to. So, again, wala din siyang distance. So, 0 din ang distance, so hindi mo na kailangang isama pa siya. Kasi magiging 0 din naman ang value. So, i-check mo kung ang loading ba na to ay tumatama sa point of action, o yung line of action ng ating loads tumatama sa point kung nasaan yung ating kinoconsider na part kung saan tayo nagmo-moment. So, again, 1 to 1, 5, the distance is 3 equals. Okay? Wala na eh. Tapos na lahat ng clockwise. O counter naman. Unahin mo na si MA. Meron, di ba? Yes, counterclockwise. And ang value ay 3,645. Last. Ito na. Yung dalawa. Unahin mo yung rectangle. Ano sabi natin? Yung force, di ba? Force times distance. Ano yung force? Area. Ano yung area niya? Area ng rectangle. 18 times 3. Okay. Ano naman yung distance? So baka malito ka, ipat natin yung distance. Si distance. Force. Okay. And ano naman yung distance? Centroid. Nasaan ang centroid ng rectangle? Nasa gitna. So kung ang haba ay 3, nasa gitna ng 3, yes, 3/2 or 1.5. Last. Ano pa ba? Yung triangle. So yung triangle na part, ito na yun, wag kang malito sa 270, di ba? Kasi yung 270, hanggang base yan. Ang kailangan natin is, hanggang dito lang, yung may red niya. Ito na yun. Okay, so area ng triangle, 1/2 times 90 times 3. Again, force times distance. Force is the area of loading diagram. Distance is the distance from the point kung saan ka nagmo-moment, which is sa C. Galing C ha, hindi galing A. Baka malito ka. Galing C, papunta sa kung nasaan ang centroid ng area mo. So, highlight natin ng konti. Ayan. Ito na yung ating triangle. Nasaan si C? Nandito. Diba? Nasa dulo. Dito, sa dulo. So, nasaan ang centroid? Kapag galing dito sa height na part, 1/3. Pero kapag galing sa vertex, sa pointed part, 2/3 ng base. Ano yung base natin? 3. So, 2/3 ng 3, cancel yung 3, 2
meters. So, ang distance pala mula kay C papunta sa centroid nitong triangle is 2 meters. So, kung nagdalian kayo sa tinuturo ni Sir, that's, again, that's a good sign. Pag hindi, ibig sabihin, medyo bitin pala yung statics natin kasi dapat discuss na to sa statics eh. So, hopefully, nadadalian kayo sa turo ko, nadadalian na kayo sa topic para madali na yung mga kasunod part. Yes, wait lang. 190. Nag-raise natin ng hand. Yes? Nag-raise? Oh, Sir, tanong ko lang po, 18 po talaga yon. no. That's not 18. 180. Baka namali ka lang ng tingin kasi ano yan. Talagang ano yan. Baka nagkamali ka lang. 180 yan. Ano? Hindi mo lang nakita. Kamali ka. Sige. 180 yan guys ha. Question, good observation. Hindi ko na napansin. Sana mapatawad niyo ako. 180 naman talaga yun. 180. Okay? So, ulitin natin. So, kunin na natin ngayon ang sagot. Pwede mong i-shift solve, pero kung gusto mo ng matibay na ebidensya, makikita mo, ang 1215 times 3, tignan natin, 1215 times 3, 3645. Equals sa 3645 plus, okay, kalpinan natin lahat, 810 plus 0.5 times 90 times 270. Pangit ang sulat ni Sir. 110. Yan. So, kita mo, itong 3645, pag minove mo sa kabila, magiging negative, makakancel. Cancel na yan. So, may makukuha ka ng sagot sa moment. Let's see. 810 plus 270, that's 1,080 Newton meter. Again, ang unit ng Newton, anong Newton? Ang moment ay Newton meter. So, this is your final answer. In terms of rotation naman, lagyan na rin nga natin. Arrange. Pag ganito. Pero sa problem naman, hindi nyo kailangang isulat yung direction. Basta nandun yung free body diagram natin, makikita naman natin kung ano yung nangyari sa solution mo. So, as you can see, meron ka ng sagot. So, this is your moment, the shear, and the normal force. Okay? Pero, meron pang isang way. So, ito yung ginawa natin. Hinati natin siya papuntang left. Ayan. Meron pa namang papuntang right. Di ba may natira pa sa kabila? Ito yun. Siyempre, pinutol mo, yung kalahati niya, yung natitirang side. Yan. Okay? And again, ito yung isang way na hindi mo na kailangan kunin talaga yung reaction. Pero pinakita ko lang yung naunang part para magka-idea kayo kung paano siya nag-work in general. So dito naman, anong sabi natin kapag nag-cut ka, expose mo yung mga forces. So sundan na rin natin yung ginawa natin dito, yung direction. Ang sabi, kapag sa kabilang side, pababa, dapat sa kabilang side na pinutol. Again, ito yung karugtong niya. Ano? Kung papaba dito, dapat sa kabila, pataas. Kapag papuntang to the left, to the right. Dito naman, ano pa nga? Yung, pababa pala to, tama. Yung moment, sa kabila ay clockwise, dapat sa kabila, counter clockwise. Okay? So, pansinin niyo yan, ha? Huwag kayong matakot na gawin to kasi mapapansin niyo naman kapag nag-solve kayo using this method, puro positive yung sagot niyo. Kasi tama na yung assumption niyo. Okay? Kapag mali ka ng hindi mo sinunod, di ba, hindi mo sinunod to, nag-trip-trip ka lang, magkakamali ka ng mga signage. So, magiging negative yung mga sagot mo sa ibang part. So, eventually, kapag kinorek mo na yung mga direction, ganito rin naman ang mangyayari. Okay? So, ganun si mechanics. So, related yan. Okay, may resultant loadings ka na. Ano pang sabi? Lahat ng mga naka-apply sa part na pinutol mo, wag mong tatanggalin. Di ba pinutol natin sa side na to? Dito tayo nagkata. Sa C.
So sa part na to, kanina, yun na yung trapezoid. Sa part na to, yes, yung triangle. Hindi mo pwedeng tanggalin yan. Lagay mo. Lagay natin. Triangle. Okay, so meron tayong loadings. Alam mo na kung anong value dito. Sa kabila, 0, di ba? Kasi nakatutok sa pinakababa. 0 yan. Dito may height, may value. Pero nasolve mo na yun, di ba kanina? Sinolve na natin sa part na to. Yun, yes, yung 180, siya na din yun. Hindi pwedeng 180 sa kabila, nang pinutol mo sa kabila, naging 150. So, kung same point lang naman, para silang nasa C, same lang dapat ang value. So, 180 din yan. And, okay, so diretso na to. Summation tayo ng forces sa x is equal to 0. Wala naman na. Ito ano na to, no-brainer na to. Wala namang ibang horizontal. Eh di, not AX natin. CX, what CX? GC, NC, shear at C, normal at C, moment at C. So sana alam nila na kung ano yung normal, yung shear, yung moment. So yung normal at C, siya yung nasa horizontal. Wala namang kapartner. 0. Okay? Ano to? Speedrun na natin. Isa to eh. Summation ng forces of Y, isang pataas, isang pababa. So, dalawa lang naman yung forces natin that acts in the vertical plane. Si VC equal siya saan? Ayun yung triangular loadings. Diba again, kapag UDL or distributed load, kunin mo yung area. Ilan ang area niyan? 1/2. Times 180. Times base. May ilan to? Ano yun? 6. Diba? 6 meters. Balikan natin. Baka may amnesia ka. Ayun o. 6 meters. Okay. So, 1/2, 180 times 6. Tignan natin kung may nangyayari. 0.5 plus 180 times 6. So, 540 newtons. Napansin mo? 540, 540 din. So, one way to check kung tama ang sagot niyo sa quizzes, sa exams, is kapag nag-cut kayo, dapat parehas yung masasolve ninyo. Hindi pwede magkaiba yan. So, 540 din nalalabas dyan. The same with this one, kapag kumuha ka ng moment sa C, so hindi equal sa 0 again, kasi yung value may value yung moment sa C. So, isang pag ganun, isang pag ganun. Isang clockwise, isang counterclockwise. So, yung mga clockwise natin, si moment sa C lang naman, equal siya sa mga clockwise, which is yung 180 lang din naman. So, ano yan? Ang area ng loading diagram, ang ating force. Ang distance is yung distance from the point kung saan ka nagmo-moment, which is sa point na to, sa C, hanggang sa centroid ng shape. So, ito yung shape mo. 6 ang length. Dito ka nagsusukat. Ito, sa part na to. Nasa ng centroid? Yes, 1/3. 1/3 ng 6, which is 6/3. 2. Lagyan natin 2. So, yung 1/2 times 2, cancel na yan. So, 180 times 6. So, 1,080 Newton meter. You will see na positive na yung lumalabas kasi nga, tama na yung ginawa nating assumption sa direction. So, that's how it works. So, this is your final answer. So, meron pong kasunod, pero parang di na to kaya ng oras. Ang dami pa eh. And so, yan ang ating final answer. 1,080 Newton meter for moment. For the shear is 540. For axial is 0. So, do you have questions? Do you have questions? Yes po. Sir, ask ko lang po if ibibigay niyo po yung access ng journal. Journal. Nakalagay po kasi sir sa Journal. Isisend ko yung PDF. May video din ako. Sige, isisend ko na rin yung video kung gusto nyo ng video. Baka nakatulog kayo ng alas 7 ng umaga. So, ayun. Actually, may kasunod pa talaga ito, pero I doubt matatapos natin on time dahil 20 minutes na lang. Siguro mga 30 minutes ang kailangan para matapos siya.
Sige, papakita ko na lang sa inyo. Naka-share screen pa naman yata. So, ito yung kasunod na problem. Ito ay nasa book. Kung may copy na kayo ng book. Kung wala, okay lang. Yan. So, mas maganda, itry nyo siyang isolve. So, probably next meeting natin to isolve. Meron pang iba, pero dahil sobrang dami ng problem. At meron pa to. Pero feeling ko hindi na natin to i-solve lahat. So, ganito na lang. Dahil hindi natin kayang i-solve lahat. Again, hindi pwedeng i-solve lahat kasi nga mauubos yung lesson natin, yung oras natin sa isang topic na tayo matatapos. So, probably next time, ito ang solve natin. Although mabilis din naman tong iba, mabilis lang i-solve tong iba. Sige, yan na natin. Solve lang natin kung ano yung kaya. So, ayan. Thank you so much, class, for listening. Pero wag mo na kayong umalis dahil picture-picture ulit tayo. Next meeting na ulit yung kasunod. And open camera tayo. Picture-picture tayo. Picture-picture. And so, hopefully, nasundan ninyo. Hindi ko alam kung nasundan nyo or sumunod kayo. Masusundan nyo lang naman ako kung pares tayo ng nilalakaran. Masusundan nyo lang ako kung habang nagsasolve ako, nagsasolve din kayo. Pero kung habang nagsasolve ako, natutulog kayo, hindi ka masusundan. Pero okay lang yan. Naiintindihan ko, nararamdaman. So, sa pagpipicture natin, bilang akong 3, ilabas mo yung mga props mo. Ano yung mga props mo? Calculator, ballpen, papel. Tingnan natin kung sino mayroong katabi. 1, 2, 3. Wala na, finish na. Alam na kung sino ang di nag-solve. Alam na, wag na magpanggap. Wag na magpanggap. Alam ko na yung ginagawang podcast, yung mga lesson ng instructor. Ginagawang podcast eh. Nakikinig lang. Ginagawang sound trip. Ayos. Ganyan naman kayo, di ba? Sige. Pero yung may mga hawak, ipakita niya sa screenshot natin. So, that is the testament of your hard work, motivation, and your love and passion for the civil engineering. Pakita nyo sa mga magulang ninyo kung gaano ka. Sir, naka-record po. Pwede ba? Yes. Pero iba pa rin yung at the moment. Nandun ka sa sitwasyon na yun. Ginagawa mo yun. Pero okay din naman yung binabalik-balikan. Gusto mo pala nung gano'n. Binabalik-balikan. Ay, ako kasi ayoko nung binabalik-balikan yung mga nakaraan eh. Gusto ko kung ano yung ngayon. Focus ako sa'yo. Ano yung nangyayari today. Minsan kasi may mga bagay na nami-miss natin because we tend to go back to the past. So, as much as you can, itry nyo kung ano yung nangyayari today. Pero naiintindihan ko kasi 7 AM, kahit ako tutulugan ko yung subject na to eh. Alas 7 hanggang alas 9. Kung may replay yung kaklase ko, tutulugan ko. Mag-replay na lang ako. Papanoorin ko ngayong gabi. Pero, ayun, sige, huwag ko nang pipilit yung mga idealistic thinking natin. Pero yan, pakiran yung mga props nyo. Kailangan yan, pag nakita kayo ng parents nyo, kung nasa bahay kayo, wow, ito na pala yung engineer ko ngayon. Nagsasolve pala siya. Ay, engineer ito. Nagsasolve. Kita niyo yung peke yung personalidad. Ganyan kayo kapeke. Sana ma-realize niya. Kaya kung wala kayong hindi kayo nag-solve, huwag nyo nang ilabas. Huwag nyo nang ipakita na ganyan pala kayong tao. So yung mga nag-solve lang, pakita nyo. Pagyabang nyo. Ganito ako. Bida-bida ako. Nag-solve talaga ako. Okay, pakita mo. Pero okay lang yun malaga natututo kayo. Hindi naman importante kung kailan kayo nag-aaral. Importante natututo kayo. Sige. Pakita nyo. Screenshot ko na. Kailangan natin yung mga ebidensya na nag-aaral ka na mabuti. Yan. Pakita mo, dapat kita. Calculator. Yan. Cellphone. Sige, okay lang. Sige, 5. Bakit laptop mo yun? Hindi. Tablet. Sige. 5, 4, smile. Wait lang. Bakit ganito nangyayari sa laptop ko? Isa pa. Ano siya? Nagluloko. Isa pa. 5. Grabe naman ko yan. 5, 4, 3, 2, 1, smile. Wow. Okay.
Ayos, ayos, ayos. Nag-aaral siya ng mabuti, kunwari. Good yan. So, thank you so much, class, for listening. So, tuloy natin next week. So, mag-advance study kayo kung kaya nyo. Kung ayaw nyo, basic. So, again, bye-bye. Thank you so much for listening. Pag may tanong, tanong nyo lang. Ay, yun pala. Sige, next time na lang. Next meeting na lang. Okay, bye-bye. Thank you, sir. Yes, sir. Thank you po, sir. Thank you po. Sige po. Sir. Sir, Thank you po. thank you po, sir.